Balik og tindog palihog. Let's all stand up, please. All right, let's all stand up, please. Unya, kindly open your Bible in the book of Psalm. Usa lang ka verse itong basahon. Psalm number 10, unya, Psalm chapter 9, unya, in verse number 10. Psalm 9, verse number 10. All right, atong dunganon pagbasa. Ingon ang Bible, and they that know thy name will put their trust in thee, for thou, Lord, hast not forsaken them that seek thee. Okay? Mag-ampun ta. Father God in heaven, Lord, thank you for your goodness and faithfulness in our lives. Thank you, Lord, for today, that we can be able to worship you in spirit and in truth. Lord, thank you that you're so faithful in our individual life. Lord, your grace is so abundant, Ginoo. Salamat, Ginoo, labos tanan sa kaluwasan nga imong gihatag kanamo, Lord. I know kanang kaluwasan, di na mo na trabahuan. Salamat kaayo nga libre na nga gasa gikan diha nimo, Lord Jesus Christ. Thank you, Lord, that one day usa ka adlaw sa mong kinabuhi naghinulso mi sa mong mga kasalanan, gidawat ka namo as our Savior. Lord, thank you for that day. And until now, by your grace, nakapadayon mig pangalagad pagsimba diha nimo. Nagpray ko, Lord, please help us to understand thy message, Ginoo, Lord, sa mong Sunday school. Lord, please use me. Pasaylo ako sa mga kalapasan nga nabuhat, huwag ka malipay. I pray ikaw magapasabot namo. Lord, Holy Spirit, please work in our midst this morning. In Jesus' name I pray. Amen. Thank you for standing. Makalingkod mo, palihog. Okay, so atang title sa to ang Sunday school, if you can, can still remember, ang pagsalig ngadto sa Dios. Okay? So ato ning padayonon, all right? So dirita sa point number 3. If you're taking notes, so point number 3 ta. Palihog ko sa screen. Andreas, point number 3, unsa ba ang mahitabo kung ang Kristohanon walay pagsalig sa Dios o lahi ang iyahang gisaligan? So pastor, unsa rin mahitabo nako kay Kristohano naman ko? Unya, kung di ko mosalig sa atong Ginoo nga nasa langit, unsay mahitabo sa ako ang kinabuhi isip Kristohanon? Now, next slide, letter A, ingon dire, mahimong alaot o matinunglo ang imuhang kinabuhi ug akong kinabuhi. Nasayra niyo, amen? So mahimo di ay alaot, mahimong matinunglo. So ganahan pa mo nga ang imuhang kinabuhi mahimong alaot, dili? Di kita ganahan, di ba? Walay tao nga moingon ka nga, ay pastor, ganahan gyud ko nga curse ang akong life. I want my life that i-curse ko sa Ginoo. No. Walay Kristohanon nga mangandoy og mahimo kang alaot. Now, ingon ang Bible in Isaiah 30 in verse number 1. Woe to that rebellious children. The word woe, it means alaot. O alaot de ining magrebildi ta sa Ginoo, di ba? So dili blessing ning ang usa ka batan-on, usa ka young people magrebildi ka diha sa imong Ginoo. Amen? Dili blessing kung usa ka batan-on magrebildi ka sa atoang mga ginikanan. Di ba? So, woe to that rebellious children, saith the Lord, that take counsel but not of me. Paminaw mga igsoon, ang imong kinabuhi ug akong kinabuhi in taon mahimong alaot. Now, another verse in Isaiah 31 in verse number 1. Woe to them that go down to Egypt. Alaot kadtong tao nga nagsalig. Kabalo mo, the word Egypt, it pictures out unsa man? The world. Kabalo mo sa Bible, when the world talks about Egypt, it pictures out the world. Kaya naman, ang Egypt, at that time, grabe makahatag og ngan aning murag kalipay sa usa ka kinabuhi sa tao. Indra, alaot katong tao nga magsalig sa kalibutan. For help. And stay on horses and trust in chariots. Unya, wa na ka magsalig sa Ginoo kay nagsalig na ka sa mga bahandi or unsay mga gipiyal or gihatag sa Ginoo dinha sa imong kinabuhi. Alaot, mahimong matinunglo ang atong kinabuhi. In verse number 2, lang tawa. Verse number 2, Isaiah 31, verse number 2, please. Isaiah 31, verse 2. Yet he also is wise and will bring evil and will not call back his words, but will arise against the house of evildoers. Kabalo ka?
kung musumpaki ganita si Ginoo, no? Ang Ginoo bitaw mo against batok na to. O ang Kristohanon, no? Paminaw mo, ang usa ka Kristohanon kung magpalayo deita, kung sungagon nimo ang kabubuton si Ginoo sa imong kinabuhi, kay di ka gusto mo sunod sa kabubuton si Ginoo, ay kabalo ka, doon na gid ay tunglo or curse ang imong kinabuhi. Dili maayo ang sangputanan sa ang kinabuhi sa tao. So sa Kristohanon, now in verse number 3. Verse number 3 please. Now the Egyptians are men and not God. Paminawa, why sayop kung naata sa kalibutan, isn't it? Sayop ba nga naata sa kalibutan? Dili, oy. Ala nga na magmupuyo ta sa Mars, di ba? Lahi sa kayo na mupuyo ka sa laing planet. Naagi to sa kalibutan. Sama ragod na nga, dili sayop nga musakay kag barko. Pero kung ang sayop ana, kung ang tubig sa dagat, naa na ni sulod sa barko, kay malunod yun ang barko. Nakuha ninyo? Parihara sa das ng Kristohanong kinabuhi ba? Dili sayop nga naata sa kalibutan, pero kung ang kalibutan gani musuod na si muhang kinabuhi isip ikaw Kristohanon, diha na mahimong alaot or matinonglo ang atong kinabuhi. Kabalo mo, dili na angay tang magkinabuhi nga kalibutanon. Gitawag baya ang usa ka Kristohanon, gitawag siya og carnal, luwas ka tuod. You're saved, you're bound to heaven. Kaya nga naman, ang kaluwasan nito, kung tinuod kang luwas, you are saved forever, di ba? Nagtuod ta once saved, always saved. Oh, pero paminaw, ang kalibutan ra ba usahay, musod yun na ang mga lihok sa kalibutan, ang barkada sa kalibutan, ang trabaho sa kalibutan, tanang part aning kalibutan, usahay musod na si mong kinabuhi nga Kristohano naka-unya, dililig-on ang imong pagtuo sa Dios, maunay tendency nga malayo ang imuhang pagsunod diha sa Ginoo. O bantayan na to na, mga igsuon kaya naman, timan A, letter A, mahimong alaot o matinonglo ang imong kinabuhi. Now, unsa ba ang mahitabo kung ang Kristohano walay pagsalig sa Dios? Dili lang kay mahimong alaot o matinonglo ang imong kinabuhi. Letter B, next slide lang tawa. Mahimong alaot o matunglo ang imong gisaligan. Oh, unsa may imong gisaligan ron? Pastor, buhi nako kay nindot kay kog trabaho. Dako kay kog sweldo sa akong trabaho. Unya, kung tungluhon na sa Ginoo kay di nakakasimbag Domingo. Di ba? Wa gihapon kay madawdaw aning kalibutan na. Nakuha nimo mga ison? Ay, kung unsa di ay ng mga butang nga atong gisaligan, labaw pa sa Dios. Oy, paminaw, tungluhon di ay na, dili di ay na maayo. Amen? Muna kung ikaw professional ka this morning, you are a businessman, businesswoman this morning, unsa man nindot ang imuhang posisyon sa imong company, paminaw, dili ta musalig anang mga butanga sa kalibutan. Amen? Praise the Lord, naa kay negosyo. Praise the Lord, nga naa tay nindot ka trabaho. Praise the Lord, nga doon na tay livelihood. Praise the Lord, nga doon na tay abot matag simana, matag bulan, matag kinsinas. Salamat sa Ginoo. Pero kung ibutang nimong tanang pagsalig nimo ana, diha na magkahinahinay nga musink ang imong kinabuhi. Oh, di ba? Ayog salig ana. Pasalamati ang Dios nga gipiyalan ka anang ang mga butanga. Amen? Oh, ingon ana dapat ang attitude sa usa ka Kristohanon towards sa Ginoo. Alright? So timan iha, kung doon na gani kay gisaligan, labaw pa sa Ginoo, matunglo na or mahimo ng alaot. Nasabtan ninyo mga ison? So, maunay mahitabo sa Kristohanong kinabuhi nga nagsalig sa mga bahandi ng kalibutan. Atong tunaan, ang tawa ha, atong tunaan ang kinabuhi ni Elijah. Okay? Yung dere, mahimong alaot o matunglo ang gisaligan, letter B. Ato ang tunaan ang kinabuhi ni Elijah. Atong lantaon in 1 Kings chapter 18, verse 21. Lantawa. And Elijah came unto all the people. Lantawan nyo ang Bible ha, ang verse. How long halt ye between two opinions? If the Lord be God, kung ang Diyos nga nasa langit Ginoo, then follow Him. Yun si Elijah. But if Baal, kabalo mo kinsa na si Baal, Diyos, then follow Baal, follow him. And the people answered him not a word. Lantawa, in verse 22. Then said Elijah unto the people, ako, even I only remain a prophet of the Lord. But Baal's prophet, pila ang propeta ni Baal?
450 men. Unya, siya ra ang nibarog diya sa kamatuoran. Laliman ka? Now, verse number 23 lang dawa. Let them therefore give us, ani nga time, nag-challenge si Elijah. Kung kinsa ba yun ang tinuod niya Ginoo. Let them therefore give us 2 bullocks. Kanang bullocks, mura na siya og baka. O imagine na ninyo, baka, taas kig sungay. And let them choose 1 bullock for themselves. Unya, ang buhaton na to, we will cut it in pieces. Ato ning tagud-tagron. Unya, we will lay it on a wood. Unya, imagine nyo, dunay kahoy. Okay? Unya, ibutang na to tong mga gipangkat na to nga bullock. And put no fire under. Unya, di na to butangan og kalayo. And I will dress, og nya ako pod, katong isa ka bullock, I will lay it on the wood and put no fire under. There's a challenge. Now, in verse number 24, nadawa. Ingon si Elijah, and call ye on the name of your gods. Tawgan nyo tanang pilay Ginoo ninyo. Giinan niya ang 450 ka prophet ni Baal. And I will call on the name of the Lord. Oh, and the God that answereth by fire. Let him be God. Kung kinsa tong Ginoo nga tubag pinaagi sa kalayo, kung masunog ganining bullock, o so, mo ni Ginoo, mo ni ito sundon. And all the people unsa man answered, it is well spoken. Okay? Challenge accepted. Ana ang mga tao. Now, verse number 25, lang tawa. And Elijah said unto the prophets of Baal, okay, pagpili na mong bullock, dress it first, kamo una, for ye are many. 450 good mo, ako usara ka tao. Unya, call the name of your gods. Lang tawa ha, gods, small letter G. So, kuha na siya, Diyos, Diyos. But put no fire under. Iyon siya nga, siya, taguran na ninyo ang bullock, pero ayaw mong butang og kalayo. Atong lang tawon kung tubagon bagyon mo ni Baal. Now, in verse number 26, and they took the bullock, excited itong 450 katao, prophet ni Baal, mugtagod, which was given them, and they dressed it, and called the name of Baal, kawa, from morning even until noon. Kabalo ka, gikan sa sayong kabuntagon, murag butang na to, alas 6 sa buntag, or alas 5 pa sa kadlawon, taman sa naudto na lang, alas 12 sa tingpaniudto. But there was no voice, nor any that answered, and they leaped upon the altar. Kabalo ka, naghilak sila, nagampo ang 450 ka prophet ni Baal, inlukso silang gihalad nga bullock, nga walay kalayo ang kahoy. O, lantawa in verse number 27, lantawa. And it came to pass at noon, ning alas 12 na lang, o kanang noon time ba, that Elijah mocked them. Yung katawa si Elijah, ano siya? Oh, hilak mo, cry aloud, kusga pa yun yung hilak. Kay Ginoo man ka si Baal. Basin, si Baal nagtabi-tabi pa. Either he is talking, basin ay kaistorya si Baal, taugan ninyo ba? Taugan ninyo. Ampo egyod. Or he is pursuing. Or he is on a journey. Basin ninyong Ginoo si Baal, naglaglaag pa. Nilakaw pa rito sa Kisano. Nilakaw pa rito, asa nilakaw. Or, basin natulog, per adventure, he sleepit, basin natulog ang inyong Ginoo. Pukawa ninyo, pukawa. Para butangan niya kalayo ng gi-offer nga bullock. Lantawa yung verse number 28. And they cried aloud, ihilak sila, oh, Baal, ana sila. And cut themselves, kabalo ka, sige buhat nila, kay taliman, buntag pa yung taman, udto, wapag magi kalayo, ilahang gisamad-samaran ang ilahang lawas, till the blood gushed out upon them. Taliman kano nga, kanabang challenge ba? Verse number 29, lantawa. And it came to pass, when midday was past, nilabay na lang ang tunga-tunga sa adlaw. And they prophesied until time of the offering of the evening sacrifice that there was neither voice, nor any answer, nor any that regarded. Waagyoy kalayo. Sabta ninyo, waagyoy nasunog ang bullock nga ilang gi-offer. Now, in verse number 30, lantawa. And Elijah said unto all the people, ali mo, dool mo, dool. And all the people came near. And he repaired the altar. Laliman kay giluksuan, giambakan yun nila katong altar nga. Gihalad, ambak sila. Kay abi man nilang tubagon silang Baal. Girepair ni Elijah. Lang tawag, verse number 31. And Elijah took 12 stones according sa number sa anak ni Jacob. Okay?
In verse number 32, ang tawa. And with the stones, he built an altar in the name of the Lord, and he made a trench about the altar as great as would contain 2 measures of seed. Nagbutang pagit siya og trench or bangag round sa altar. Natawa in verse number 33. And he put the wood in order. Ito na, gi-arrange na ni Elijah ang kahoy. Paminaw mo, natawa. And cut the bullocks in pieces. Iyahan ang gitagod-tagod. For sure, si Elijah, dugay kayo siya naghagpat sa bullock. Laliman ka, dako ba kinang baka, Sir Eddie, no? Kung ikaw ra isa mag-ihaw anang baka, lisod ka, oy, dugay tili, no? Imagine ako, dugay kitili si, ano ni, tawa, kung si challenge na tawa. And said, fill 4 barrels of water. Pila ka baril nga tubig ang iyahang ipabubo sa altar? Pila? 4 ka baril. Kabalo mo akong research, ang 1 barrel, equivalent siya sa 158 ka litro nga tubig. Liman ka ng litro nga coke. 158 ka liters ang 1 barrel. I-times 4 nimo ang 158 liters, equivalent na siya og 632 liters of water. Kanang 632 liters, 4 ka barrel. Di na ginamusiga ang kahoy. Oy, di na po na masunog ang bolak. Pero lantawa. In verse number 34, napag-amazing lantawa. And he said, do it the second time. Another 4 barrels na po. Ipayabo niya sa mga tao. Giyabuan nila tubig tong altar nga gibuhat ni Elijah. Ang kahoy, wa na, nilutaw na tiling kahoy. Perting basaan na. Unya, dili lang second time. And he said, do it again the third time. Laliman ka, akong gikwinta, pila ka litro tanan ang nayabo sa altar? 1,896 liters of water ang nayabo dito, gipayabo ni Elijah dito sa altar. Imposible nagyud kaayo nga masunog tong bolok o katong kahoy. Imposible nagyud kayo. Basta basaa gyud kayo. Lantawa, gusto ni Elijah ma-emphasize kung unsa gyud ang Ginoo. Sama ra po sa itong kinabuhi ba? Gusto sa Ginoo nga masabtan nimo nga tinuod siya. Lantawa gani in verse number 35, lantawa. And the water ran in dagan town. Nagbaha ang altar. And he filled the trench also with water. Lantawa in verse 36. And it came to pass at the time of the offering of the evening sacrifice that Elijah the prophet came near and said, hinayra yung tingog, Lord God of Abraham, Isaac, and of Israel, let it be known this day that thou art the God of Israel, and that I am thy servant. Sulugoon na taon ko ni mo Ginoo. And that I have done all these things that are thy word. Nantawa in verse number 37, hear me, O Lord, that these people may know, para makabaon ni mga tao, that thou art the Lord God, and that thou hast turned their heart back again. Lantawa, verse 38, then the fire, gikan sa langit, fell. Yung karaog ba? And consumed the burnt sacrifice. Lantawa, and the wood. Unya, di lang kay ang sacrifice nga bolok, ang wood, and the stones. Unya, ang apil ang mga abog. Kabalo mong dust, makakita mong dust. Uy, apil ang mga abog, and lick the water, ang tanang tubig nga, 1,896 liters, nauga. Lantawa, verse number 39, lantawa. And when all the people saw it, they fell on their faces. They said, oh, the Lord, He is God. The Lord, He is God. Ano sila, tuon na silang sa Ginoo sa langit tinuod. Verse number 40, lantawa. And Elijah said unto them, take the prophets of Baal. Pilatong prophet ni Baal? 450 ka-prophet. Let not one of them escape. Walay, bisan isa anak nila nga maka-iskapo. And they took them, and Elijah brought them down to the brook Kishon and slew them there. Paminaw, katong mga prophet ni Baal, nisalig sila ni Baal. Di ba? Nisalig sila, nag-ampo sila, gigisian nilang lawas. Pero ingon ang second point na to, mahimong matinunglo ang ilang gisaligan. Unsa nahitabo? Namatay ang 450 ka-prophets ni Baal. Paminaw, di na to hulaton nga kuwaon sa Ginoo tong kinabuhi kay para i-remind sa Ginoo sa imo nga kanang tanang butang nga naa nimo iya na si Ginoo. Amen? Ay nagulatan nga magmiserable imong kinabuhi, mapungkol imong tiil
Kay maski pag ikaw drivers, maski Domingo, mamasada gid ka, ay, paminaw. Wa na gid ka, nagpaila ra gid na nga wa na kami salig sa Ginoo. Di ba? Delikado ang kinabuhi sa tao. Nga way pagsalig sa Ginoo. Now, I hope nga nasabtan na ninyo, okay? Nahimong blessing na ninyo. Now, point number 4. Next slide. Unsaon ba nako pagkahibalo nga ako nagsalig sa Dios ug dili sa tao? Unsaon ba nato pagkahibaw? Now, letter A, next slide. Malinawon og malipayon ang imong kasing-kasing bisan sa panginahanglanon. Amen? Kinsa may walay panginahanglanon na tubit, isang kamot. Wala gyud mo pa isa ka naman. Kitang tanan maski si, to God be the glory now by God's grace. Salamat sa atong pastor, no? Maski lantaw na itong muragwa naman tili panginahanglanon sa imong lantaw sa atong pastor, pero maski sila naanay mga needs, ikaw gako do na tay mga needs, amen? Pero salamat ta nga kung nagsalig ta sa Ginoo, malipayon ka bisan taliwala sa panginahanglanon, amen? I don't know about you, sige bugaton si mo kasi this morning. Maybe do na kay mahal sa kinabuhi igikuha sa Ginoo. Maybe natangtang ka sa trabaho nimo. Maybe naglisod ka. Maybe naa kay baylayronon nga, Lord, unsaon man ako ni nga mabayran, pero paminaw, salig lang gid sa Ginoo. Amen? Be happy. Amen? Yan naman, samtang buhi pa ka, doon na pa'y himuon ang Ginoo dinha sa imong kinabuhi. Amen? Isaiah 26 verse number 3, lantawa, Isaiah 26:3. Thou will keep them in perfect peace. Paminaw ha, ang tinuod, ang perpekto nga kalinaw, makita ragyod nimo diha sa Ginoo. Amen? Di nimo na makita sa kalibutan. Because he trusted in thee. Another verse. Next slide, please. Isaiah 57:13, when thou criest, let thy companies deliver thee, but the wind shall carry them all away, vanity shall take them, but he that putteth his trust in me, in the Lord, shall possess the land. Doon na tayo mga gipangayo sa Dios. Doon na kay giampo sa Ginoo. Yes, doon na kitay mga individual nga gipangayo sa Ginoo. Kung imo lang yung saligan ng Dios nga motubag siya sa imong gipangayo, paminaw, maposes ra na nimo, amen? Maangkon ra na nimo in His perfect time. Amen. Hulat po ta usahay, amen. Kay dili baya fast food chain ang Ginoo nga inig-order nimo dapat, asa naman ang order? Dili ingon ana ang prayer. Hulaton na tong Ginoo. Kay naman maposes ra lagi na nimo, kay naman dili gusto ang Ginoo nga ikaw isip iyang anak maalaot or magkalisod imong kinabuhi. Now letter B. Unsaon ba nako pagkahibalo nga ako nagsalig sa Dios? Letter B, ikaw usa ka kalmado ug malipayon nga Kristohanon. Wow, amen. So dili ka dali mahadlok. Lantawa. Proverbs 16:20. He that handleth a matter wisely shall find good, and whoso trusted in the Lord. Unsa man nga sa Bible? Happy is he. Lantawa imong tapad bi kung nagmugot ba nabi lantawa lingia. Kada smile. Amen. So ang tinuod nga Kristiyano ni abot simbahan dili mugot ang naong, dili bulldog ang naong ba? Kita mo bulldog. Dapat smiling ka diha, amen? Dapat malipayon ka, ibilin sa itong problema sa balay, amen? So, dapat prepared ang imong kasing-kasing, amen? Yung anak, dapat kalmado ta. Di ta dali mahadlok, amen? Letter C. Dili ka dali matarog sa mga pagsulay o kalisod. During sa pagsulay, nindot kayong buhaton nimo, you kneel down and pray. Ask God for help. Psalm 125 verse number 1. They that trust in the Lord shall be as Mount Zion. Mura daw kag kung nagsalig sa Ginoo, mura daw kag bukid or Mount Zion. Nga di na gyud maparog ba? Cannot be removed, but abideth forever. So, magkinaunsa ang imong kinabuhi. I-persecute ka sa ubang mga tao, i-persecute ka sa mga magpapa, i-persecute ka sa imong silingan, i-persecute ka sa imong igsuon, i-persecute ka sa imong isi-Kristohanon, maski pag mag-unsa pa ang mahitabo sa imong Christian life, paminaw, ayaw og biya pagsimba sa Ginoo. Timan na, ako, iana dyo ko, by God's grace, iana ko, Lord,
Maski pag unsay may tabo, magkabalintong-balintong ni among kinabuhi, magkalisod magati mi. Maski pag wa na may pagkaon, Lord, matag Domingo, Lord, tabangi ko, og ako panimalay nga magsimba gid mi. Sahay mo god, yahay na itong kinabuhi, malimtan na gid na itong Ginoo. O, dapat maharuhay or naa ka sa kalisod, padayon pangalagad pagsimba sa Ginoo. Now, letter D, dito maglangan, dili kadali maratol o malisang sa mga panghulga. Oh, lantawa. Psalm 56:11. In God have I put my trust. I will not be afraid. Di ko mahadlok. What man can do unto me. Oh, ay kahadlok, no? Ay kahadlok kung naimhulga nimo, ay karatol, ayaw kalisang kay naman. Nasayod ko kung ang imuhang pagsalig naa sa Dios, dili gyud ka pakyason sa Ginoo. Amen? Napa mo? Amen? Now, dirita, number five, I make a promise, mahuman na ito ni. Number 5, next slide. Ang mga tao sa Biblia nga nagsalig sa Dios, gipanalanginan og nakahimo og dagkong butang. Now, there are 5 people here nga atong tun-an nga nisalig sa Dios, unya nakahimo sila mga dagkong butang o gipalanginan sila sa Ginoo. Now, letter A. Let's talk about David. Psalm 17 verse number 40. 1 Samuel 17 verse 40 yung Bible. And he took his staff on his hand and chose him 5 smooth stones. During this time, dunay higanti nga ginganlag Goliath. Unya si Goliath, the son of Anak, doon na siya 5 kaigsuon. So 5 sila tanan ka maigsuon. Mo nang 5 ka bato ang gikuha ni David. 5 stones out of the brook, dito gikan sa brook, dito sa river. And put them on the shepherd's bag which he had. Kay magbalantay raman tawag karnero ni si David. Even in a script. And his sling was on his hand. Una siya pitik sling. And he drew near to the Philistine. Number 41. And the Philistine came and drew near unto David. Ninduo lang mga Pilistihanon kan David. And the man that bare that shield that bear went before him. Lalimang ka kini si Goliath, paminaw. Mora ni, siyempre dako gigi siya. Why makapildi niya? Hilas po kini si Goliath kay iyang taming, yang shield ba? Doon na si shield bearer. Garaa kay Goliath. Natawa, verse 42. And when the Philistine looked about and saw David, kita silang David. He disdained him. Iyon si Goliath, ikaw may muaway na ako. For he was but a youth. Batanon man ka. Yagit magay ka mura kag si Mark. Oh, di ba? And Ruddy, kabalo man ng Ruddy? Bulingit ba? Bulingit, why ligo? Kano bang hugaw? Kaya siyempre, tigbalantay, karniro si David Town. Youth, batanon, Ruddy, bulingit. On a fair countenance, verse 43 lang tawa. Next verse. And the Philistine, ingon si Goliath, said unto David, unsa man ko, iro? Ngamuanhi ka na ko, naagkay gitawag nga pitik. Unsa man ko, iro? Mornay mo ipatay sa ako, pitik ka ng sling? Lang tawa, verse 44, lang tawa. And the Philistine, ingon si Goliath kang David, come unto me, ali ka. Kay ako nang kunis-kunison na imong lawas, balion ka na imong bukton, imong tiil, ako nang ilawog sa mga beast. Oh, fowls in the air. Underestimate niya si David ba? Verse 45 lang tawa. Then said David to the Philistine, giinay si Goliath, thou comest to me with a sword. Bugat kinimuhang espada Goliath ba? With a spear, napagigibangkaw. With a shield, imong shield, napagkikitig bit-bit si imong shield. But I come to thee in the name of the Lord. Oh, the God of the armies of Israel, whom thou hast defied. Verse 46, ladawa. This day will the Lord deliver thee into mine hand. Kabalo ka, Goliath? Ay, patay yung karon. I will smite thee and take thy head from thee. Di pa nagkipat yung karon ko, punggutan pag itikag, And I will give the carcasses of the host of the Philistine. Imong lawas, ako ginang ihatag dito. Ipalawag ko na sa mga beast. Imbalo si David. Verse number 47 lang tawa. And all the assembly shall know that the Lord saveth not with the sword, spear. For the battle is the Lord's and He will give you into our hands. Paminaw, to make the long story short, namatay si Goliath. Naigo siya dito sa forehead. Sa usa ka bato, usa lang ka bato. Naigo si Goliath. And then he fell down. Unya, kabalo ka, gipunggutan uli ni David si Goliath. Unya, nanagan tanang Philistines, nahadlok sila. Laliman ka, di nimo i-underestimate ang gahom sa Ginoo di na sa kinabuhi. Tabangan juga sa Ginoo. Paminaw ha,
i-appreciate ra gud ang mga butang nga nagkalisod ka unya, nakalampos ka ba sa kalisod ba? Doon na ba mo experience mo kinabuhi nga grabe gyud imong kalisod ba? Nakay problema unya, kalit lang. Pagkaugma, pagkasunod semana, pagkasunod adlaw, gisulbad si Ginoo. Di ba? Uy, paminaw. Tabangan lang kita sa Ginoo. Ay kahadlok, amen? Pareha ni David, ay patay si Goliath oy. Pareha na ba si kung naakid dagko kayong problema, ato lang i-apply sa kinabuhi na to. Ay kahadlok kayong Ginoo mo tabang nimo ang away, no, ang away dili nimo na. Oh, ang imong trabaho mo ampo kasi Ginoo, musali ka sa Dios. Amen? Now, dito sa number 2, Hezekiah. Dili ko matapos na lang Hezekiah kay wala ko time Hezekiah. Next, Hezekiah. 2 Kings 18, nantawa. And it came to pass in the 3rd year of Hosea, the son of Elah, king of Israel, that Hezekiah, the son of Ahaz, came to Judah, began to reign. Now, verse 2. Then there came some that told Jehoshaphat, saying, there cometh a great multitude against thee. Uy, King Hezekiah, doon ay dagang tao makikaway ni mo. Now, in verse number 3, lang tawa. Verse number 3. And he did that which was right in the sight of the Lord. Paminha, kung naa dito sa kalisod, ayog dangop sa ubang mga tao. Amen? Ayog dangop sa ubang tao nga musulbad sa problema. Dito ka dito sa Ginoo. According to David, his father did. Lang tawa, verse number 4, lang tawa. He removed the high places and break the images and cut down the groves, and break in pieces the brazen serpent that Moses had made. Paminaw, ani mga tao, ani nga time, ang mga Israelites ni balik og simba Dios. Salamat ko nga dunay mga Kristohanon diri na ilahan ako nga ilahang mga santos, ilahang gipabuak. Nakapahimo na ba mo ana? Salamat ko na ko yung mga nailahan diri nga ilahang gisurinter ang ilahang mga Dios. Pastor, ikaw ni bahala ani, ani. Oy, paminaw, kana gani imong trabaho kung kana bitaw imong negosyo, kana imong pangita sa kinabuhi, kung dili gani align na sa kabuton sa Ginoo, mahimo ng Dios. Kung di na gani malipay ang Ginoo, dapat imo nang bukon, imo nang stop. Nakuha nimo? Ako na lang ikuha ng story para dili magmiserable ang imong kinabuhi. Alright? Nahuman ako, timan I hope nga din nyo malimtan na Sunday School. Dapat ang imong pagsalig nakasentro sa Ginoo. Alright? Ayaw ginakalimti, magkinausa kinabuhi. Saligi lang gyud kanunay ang Dios. Ampo ta, Lord, salamat kaayo Lord sa kadaugan sa Sunday School. Lord, salamat sa mubo kayong panahon nga makatuon sa imong pulong. Nagpray ko, ikaw magapanalangin ni ato sa ngalan ni Jesus. Amen.